Paano kung isang araw matagpuan mo ang isang pinto na konektado sa ibang mundo, at kahit anong item at skills na matutunan mo sa mundong iyon ay magagamit mo ang mga ito sa totoong mundo? Ang kwento ay nag-uumpisa sa isang babae na sinasamantala ng mga kalalakihan. Makikita natin ang isang lalaki na may pangalang Yuya. Sinubukan niyang kausapin ang mga lalaki pero sinabihan siya nito na isang mataba at pangit at umabot pa sa punto na binugbog nila si Yuya. Sa isang sandali dumating ang mga pulis at ang mga bully ay mabilis na tumakbo palayo. Nagpasalamat ang babae sa tulong na ginawa niya, pero sinabi ni Yuya na walang anuman at okay lang siya at agad na siyang umalis. Natutunan niya ang magandang asal na ito sa kanyang lolo. Palaging ibinibili nito na maging mabuting tao at tulungan ang mga nangangailangan. Nung dumating na siya sa bahay nila, makikita natin na ang bahay niya ay puno ng mga bandalismo na nakasulat ang pangalan niya. Simula pa man pagkabata ay nakakaranas na ng panunukso at pambubuli ang batang si Yuya, na kahit pa ang kanyang sariling pamilya ay itinatrato siya na parang wala lang, dala na rin sa magaganda ang lahi nila at siya lamang ang natatanging pangit. At nang umabot siya sa middle school mas lalo pang naging masalimuot ang kanyang buhay, dahil na rin sa ginugulpi siya sa paaralan. Tanging ang kanyang lolo lang talaga ang nagpapakita ng malasakit sa kanya, pero palagi itong naghahabilin sa kanya na maging mabuting tao at ito ang makapagpasaya sa kanya. Dinaglaon namatay ang kanyang lolo at iniwan nito ang bahay para sa kanya, lalo na ang ipon nito. Pero ang pamilya ni Yuya ay sinusubukang kunin ang perang habilin ng kanilang lolo, pero mas pinaboran si Yuya at napunta sa kanya lahat ng yaman ng lolo niyang namayapa. Dahil dito tuluyan na siyang inabandona ng kanyang tunay na pamilya at namuhay siyang mag-isa at kinakailangan niyang magtrabaho ng part-time araw-araw. Sa paaralan dumating na ang araw na gagraduate na si Yuya sa middle school, at sa kanyang yearbook tanging mga masakit na salita ang nakasulat. Habang sinusubukan niyang tumakas na gawa siya na harangin ng mga bullies, palagi nilang pinapaalala kay Yuya na kahit magtatapos na siya sa middle school, siya pa rin ang tuta nila. Sinabi niya sa mga bully na kailangan na niyang makapunta sa trabaho, ngunit binugbog pa rin nila si Yuya. Makikita sa kalayuan ang mga kapatid ni Yuya na nakatingin lang ito na parang wala lang. Matapos makapunta sa trabaho agad naman siyang pinagalitan ng kanyang amo, dahil sa late na ito. Doon ay agad rin siyang sinibak sa bahay. Sobrang na-depress si Yuya sa mga pangyayari, tinignan ang sarili sa salamin, at ibinuhos niya dito ang buong galit dahil sa alam niyang wala nang magbabago pa. Matapos ang graduation sinuntok niya ang isang pader at bigla na lang itong bumukas, nakita niya ang isang tagong kwarto, nakita niya doon ang mga kakaibang kagamitan. Sa isip niya baka ito ang mga souvenir ng yumao niyang lolo. Natagpuan niya ang isang partikular na pinto at nung binuksan niya ito napunta siya sa isang nakakakilabot na kwarto. Sobrang natakot siya, isang notification ang lumabas, binasa niya ito at doon nalaman niya na konektado pala ang kwartong yun sa ibang mundo. Marami pang notification ang lumabas at ang mga ito ay nagpapaalala sa kanya na marami siyang mga abilidad na available, gaya na lang ng abilidad na mag-store ng mga items, at pwede niyang buksan ang storage. Ang mga bagay na ito ay nagpalito sa kanya, pero napagtanto niya na ang sistemang ito ay gaya lamang sa isang laro. Kaya doon tinignan niya ang mga stats, pero nung makita niya ito nagbigay lang ng nakakalungkot na emosyon dahil sa sobrang liit ng stats niya. Tinignan niya ang paligid ng kwarto, at lalo na sa labas, doon na siya lalong na-convince na nasa ibang mundo na talaga siya. Nakita nito ang isang sulat kaso lang hindi niya kayang basahin ito, pero dahil na rin sa meron siyang language skill at ito'y nakatulong upang maintindihan ang laman ng sulat. Doon niya napag-alaman na ang may-ari pala ng bahay ay isang tanyag na sage, kaso lang ito'y mamamatay na. Kaya ito'y iniwan ng may-ari at kung sino man ang makakatagpo nito ay magiging bagong sage, kasama na nito ang mga kagamitan, kalakip na ang magic na nagbibigay proteksyon sa bahay at walang sino man ang kayang magpawalang bisa dito, maliban sa karangalan na iniwan. Sandamakmak na mga armas ang inihabilin pero habang sinusuri niya ang mga ito lubhang nakakamangha at sobrang napakadelikado rin. Pumunta siya sa labas, sinubukan na gamitin ang espada kaso lang bumagsak siya, pero nagawa niyang i-manage at natutunan ang basic sword skill at para sa kanya ito ang magandang simula. Isa-isang ginamit ni Yuya ang lahat ng armas, doon niya na-realize na ang mga sandatang ito ay mga god tier items. Nagkaroon man siya ng mga abilidad ngunit ang level niya ay nanatili pa rin sa level 1 at nagtataka siya kung paano niya ito palalaguin.
Ibinalik niya ang sandata sa storage nang biglang may isang halimaw ang nagpakita. Agresibo itong umatake at sobrang natakot siya pero natandaan niya na ang bahay ay protektado ng magic. Ang halimaw na nagwawala ay nasa level 300 na isang Bloody Orge. Palagi nitong hinahampas ang magic wall, kumuha pa ito ng puno at inihampas para lang masira, pero di man lang ito nakabasag. Napagtanto ni Yuya at sinubukan niyang lumaban, kaya ibinato niya ang spear. Sakto naman itong tumama sa halimaw at ito'y agad na namatay sa isang atake lamang. Ang spear naman ay bumalik sa kanya, doon bigla na lang siyang nag-level up at na-reach niya ang level 100. Sobrang nagulat siya nang makita ang mga stats niya, matapos niyang makita ang lahat ng points, agad na rin siyang nagpahinga sa araw na yun at nung subukan niyang lumabas biglang nag-notify at nagsabing makapag-cash out siya. Kung saan nako-convert ang mga items na na-drop sa halimaw at ito'y magiging pera. Nalilito man siya sa mga pangyayari pero wala siyang magawa kundi ang kunin ito. Nung gabing yon, nagkaroon ng pagbabago si Yuya sa sarili at sa paggising niya, nakita nito ang sarili na sobrang nagbago at ang mga sinuot niya ay lumuwag ng sobra. Hindi siya sure kung ano ang nangyayari pero nakita niyang basag pa din ang salamin niya. Kaya naghanap siya ng masusuot na kasya sa kanya, may mga magical clothes sa bahay na kung saan kaya nitong mag-adjust ng kusa, ito'y nagbibigay rin ng dagdag magical bonus. Nagtataka si Yuya sa totoong pagkakakilanlan ng mismong sage, nag-ikot siya sa bakuran at nakita ang iba't ibang klase ng mga gulay na nakatanim, dito sinusubukan niya itong alagaan. Di naglaon, isang halimaw na slime ang umatake at ito'y nasa level 200, pero sa pagkakataon na yon sobrang confident na siya at inilabas ang spear at madali lang na iniligpit ang mismong halimaw. Na-drop mula sa halimaw ang coffee slime at isang rare necklace kung saan may kakayahan itong i-restore ang magical power. Nadagdagan agad ang level ni Yuya, na-unlock niya rin ang skill na presence detection skill at siya ay level 150 na. Sinubukan niya ang coffee slime at para sa kanya ito'y masarap, napagpasyahan niya na gamitin ang perang kinita upang makabili siya ng uniforme. Kailangan niyang orderin ito para sa paparating na pasukan, pagkatapos nun ibinubuhos niya ang lahat ng oras sa ibang mundo. Doon na siya sobrang sumaya at unti-unting nalilimutan ang depresyon, kinakailangan niyang mag-training at matuto patungkol sa bagong mundo na iyon. Isang elite goblins ang biglang umatake sa bahay nila, pero si Yuya ay mas lalong naging mahinahon at sobrang maabilidad na. Habang nakikipaglaban ginamit niya ang mga skills para talunin ang goblin. Lumipas ang mga araw, nagsisimula na ang pasukan at si Yuya ay high school na, sa paglalakad niya namangha ng sobra ang mga tao, kahit na ang mga kapatid niya ay nagulat rin. Sa loob ng klase nilapitan siya ng mga dating bullies, hindi siya nakilala ng mga ito dahil ang akala nila ay isa siyang transferred student. Pero nung sinabi niyang siya si Yuya, ito'y ikinagulat ng lahat at di sila naniniwala sa sinabi nito kaya mabilis si Yuya na pumunta sa CR at doon nagulat rin ito dahil sa nakita ang malaking pinagbago niya. Pagkatapos ng klase lumapit ang kanyang kapatid na babae at lalaki, nagtanong ito kung ano ba ang ginawa niya bakit ganun na lang ang pinagbago, pero tinawag pa rin siya na loser ng mga ito. Di nagtagal, isang sasakyan ang dumating may lumabas dito na babae at ang babaeng ito ay ang niligtas niya noon. Dito muna matatapos ang part 1 ng recap natin sa anime na ito. Salamat sa panonood hanggang sa muli.